Biruin mo yung mental torture na binibigay ninyo, ang nagiging ano dyan is anxiety, depression, di ba? Tapos emotional stress. Yun ang hirap nun. Ang hirap nun sa totoo lang. Maraming tao ang hindi nakakalagpas doon. Marami ang nawawala sa ulirat. Marami nababaliw. Tapos kayo kung pinaglalaroan nyo lang, ganun-ganun lang kayo, puro kayo gago talaga. May nagtanong sa akin, ano po dapat kong gawin? Totoo po ba lahat ng mga text nila po? Ito po message sa akin. Ang iyong warrant of arrest mula sa NCRPO ay para ilabas na. Mangyaring ipagbigay alam sa iyong voluntaryong pagsuko upang maiwasan ang kaguluhan sa iyong lugar. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ewan ko, itong mga abusadong online lending apps na to, may sariling sariling panuntunan at patakaran. Titing. Biruin nyo po, humihingi ho ng voluntaryo nyo. Sila mismo, nanghihingi ho ng voluntaryo nyong pagsuko. Para daw, wala nang gulo. At meron na kayong warrant of arrest. Ayos. Hindi ko maintindihan bakit ganito. Sira ulo Biruin nyo ho, ang usapin pong utang, is a civil, usaping civil ho kasi yan So, hindi ho kailangan ng warrant of arrest dyan. Di ba? Bakit kailangan? Sus Mario, kasi pagka sinabing usaping civil, wala hong kulong yun. Ba't kailangan ho ng warrant of arrest? Di po ba? Tsaka, nakita nyo ho yung mga banat nila, di ba? Pati ho ang NCRPO idadamay pa. Paano hindi magagalit ang mga kapulisan natin dyan sa mga bugok na online lending apps na yan? Di ba? Pati ho mga kapulisan, lahat ho ginamit Kapulisan, mga taga-barangay, mga abogado, nasa korte, lahat ho ginamit. NBI, ay nako. Kaya ho nakita nyo, pinalilit nila yung mundo nila. Di ba? Hindi naman kasi tama na gumamit ka ng ibang tao para lang ikaw ay makapanakot. Kasi hindi naman mo sila nananakot Bakit mo kailangan, bakit kailangan mo magpanggap? Di ba? Hindi mo kailangan magpanggap para ikaw ay maningil. Di ba? Kasi unang-una ho nakasaad yan sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal ho yung pagpapanggap na ganyan. Tapos sila ginagawa pa rin. Nakita niyo ho, pinaghirapan po ng SEC pag-isipan kung ano yung mga bawal. Inilista na yung mga bawal Yung pa rin ang ginagawa. Di ba? Samantalang dapat yun, iniiwasan nila yun. Hindi nila dapat gawin. Baliktad talaga mga kukutin ng mga bugok na online lending apps na to tapos, sige po, let's say, may warrant. Pero dapat mo ipangalandakan. May message mo, tatawagan mo yung kliyente mo na, ka na, sumuko ka na. Nasa akin yung warrant. Hindi nakapagtago yun, bugok. Diba? Mariusip. Yung mga kapulisan nga natin diba? Ano yan? Discreet pa. Ang gagawin. Tapos kayo, pangangalandakan nyo pa. Baka siraulo kayo. Titing. Diba, nakita niyo, puro pananakot lang ang ginagawa. Bakit to? Bakit sila nananakot ng ganyan? Kasi wala silang alam sa paniningil. Totoo yan. Ang alam lang, gawin niya mga bugok na yan, magbasa doon sa ibinigay sa kanilang script. Subukan niyo umalis doon sa ibaguhin yung tanong, mumurahin na lang kanya, magagalit na lang. Kasi walang alam Wala siyang mga mangmang. Mga mangmang sa paniningil yan. Di ba? Sige nga nag-apply sila dyan, para maningil, hindi para manakot. Di po ba? Tapos ganyan ang gagawin. Sabagay, utos kasi sigurado yan ng management nila. Di kaya ng mga amo nila.
Diba? Kasi ang empleyado, susunod lang din naman yan eh. Diba? Kung ano yung patakaran. Pero, kung kagaya niya na alam mo namang bawal, bakit ka susunod? Diba? Ilalayasan ko yan kung ako yan. Totoo yan. Hindi niyo ho kung mapapasunod pagka yung alam kong hindi tama. Ilan na ho ang ano ko, iniwanan kong kumpanya dahil hindi, kung pagka hindi ho ko komportable, nilalayasan ko. Totoo po yan. Marami hong nakakaalam niya na may sasabihin pa nga sa akin, wala ka pang wala ka pang kapalit yung trabaho mo, alis ka na. No? Basta ho talaga hindi ko as alam ko sa sarili ko na hindi tama. Nilalayasan ko ho, no? Gawin niyo rin 'yan mga ahente ng mga abusadong online lending apps. No? Paano niyo naaatim, ipakain no sa pamilya ninyo yung pera na galing sa ganyan? Panlalapastangan, pang-aabuso, panlalamang sa ibang tao. Di ba? Actually, may nagpadala ho sa akin ng ng audio recording. Hindi ko ho kasi po pwedeng ilabas kasi nga ho, meron tayong, di ba, anti-wiretapping law. So, hindi ko siya po pwede, pero habang pinakikinggan ko po siya, kinikilabutan ako. Lintik yung yung maniningil ko, no. Talagang bukod sa pananakot, tawag ipapahiya. Talagang may shaming na na yung sinabi niya, palamunin ka lang naman eh. Kaya hindi ka makabayad. Ano ka talaga, walang niya ka talaga. Alam niyo yun, yung hindi normal na lalabas sa bibig ng tao. Pero siya nakagawa niyan gano'n. Tapos casual na casual lang sa kanya. Totoo yun. No, iba-iba kasi pagka binabasa eh. Tapos pati yung anak dinamay, biruin mo. Siguro nga na-research niya sa sa social media na may anak na babae. Pati yun dinamay. Sinabihan ba naman na na lang natin, lako na lang natin sa sa lugar dito somewhere in Metro Manila. No, para makabayad ka. Pero dapat hugasan mo, paliguan mo muna. Ganon, bastos eh. Alam niyo yun, hindi niyo dapat ginagawa yun. No, kaya ako, sa totoo lang, sabi ko sa inyo, yung mga kasalbahihan nyo na yan, talagang dapat sa inyo, pagka nakasalubong, binabatukan. No, di kaya, damputin kayo, dalhin kayo sa presinto. Hindi tama kasi yung ginagawa ninyo eh. Alam nyo ba yung nangyayari sa mga kliyente ninyo? Alam nyo ba yung mental torture na ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo? Ha? Kaya nyo bang ibalik yung nawala sa kanila? Ha? Kaya nyo bang ibalik yung mga hinanaing o yung naramdaman nilang Diba? Hindi ganun eh. Biruin mo yung mental torture na binibigay ninyo, ang nagiging dyan is anxiety, depression, diba? Tapos emotional stress. Yun ang hirap nun. Ang hirap nun sa totoo lang. Maraming tao ang hindi nakakalagpas dun. Marami ang nawawala sa ulirat. Marami nababaliw. Tapos kayo kung pinaglalaroan nyo lang, ganun-ganun lang kayo, puro kayo gago talaga. Diba? Kaya pag gaya na nawala na yung mga abusadong online lending apps na yan, nagsara yan, at kayo ay maghahanap ng hanap buhay, ay huwag nyo nang ilagay sa resume nyo yan. Sabi ko sa inyo. Dahil sigurado yung mga financial institution at yung mga lending companies na idinamay nyo sa katarantaduhan ninyo, hindi kayo i-hire niyan. No? Pero sisiguraduhin ko sa inyo, pagka kayo biniay, malalaman pa rin na galing kayo dyan. Naging parte kayo sa pang-aabuso. Diba? Kaya itigil nyo na yan. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Isipin nyo yung pamilya ninyo. No? Kung binaakim nyo yun, kung pinapakain nyo dyan sa pamilya ninyo, galing sa pangwawalang ya. Para kayo kumita ng pera, abusuin nyo isang tao. Ano nangyayari? Nagkakasakit. Di ba? Kaya nyo ipagamot yun.
Oh, kahit siguro ikulong kayo, kulang nakabayaran yun eh. Oh. Siguro kayo, di ko maintindihan. Tapos magpapawaran pa kayo. Bugok. Wala hong nakukulong. Ha? Kung ang utang ay hindi pa lang nababayaran. So, Mariusip kayo. Usaping sibil po. No, usaping sibil ang utang. O, ba't kailangan ng warrant? Bobo. Di ba? Ngayon, doon siya nagpadala po nitong katanungan na to. Well, wala ko kayo masasabihin sa inyo kundi maghanap buhay kayo. Mag-concentrate kayo doon sa pinagtatrabahuhan ninyo. Huwag niyong isipin yung mga kabugukan nitong mga busadong online lending apps na yan. Ibalik niyo ho kung ano yung ginagawa niyo dati. Bumalik kayo sa dati yung sa normal yung pamumuhay. No? Makipag mingle kayo, kayo sa mga kaibigan ninyo, kapamilya ninyo. No, ibalik niyo yung dati yung sigla. Maghanap buhay kayo, tsaka nyo pag-ipunan at bayaran. Huwag ho kayo magpaparsel sa mga bugok na yan. Wala hong mangyayari. Kaya habang buhay kayo magbabayad sa mga bugok na yan. Oh, pero ganun pa man ho, pagka kayo nakapag-parcel dyan at nagsuma na doon sa ninyo, basta sundin nyo lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Na hindi na dinisign po ng BSP na inadapt po ng SEC. O pagka ho yan 10,000 pababa at hindi po lalagpas sa 4 months ang termino. Ang kabuuang interest lang po niyan, yung effective interest rate is 15% per month. Tapos po pagka lumagpas kayo sa due date po ninyo, 5% lang po ang karagdagan niyan per month. O yun lang gawin po ninyo, tuusin niyo siya. O wag ho kayong magpapaloko sa mga bugok na yan. No? Ay sabihin nakapag-parcel, let's say ang utang po ninyo, ang na-approve sa inyo is let's say 10,000. 15% ng 10,000. 1,500. So dapat 11,500 po ang babayaran po ninyo. O let's say nakapag-parcel na kayo na nakapag-parcel at umabot na sa ganung halaga. O, di ba? Pero hindi naman kayo lumalagpas dun sa inyong due date. O, di yun lang po babayaran po ninyo. Di po ba? Ang mahirap po kasi dyan sa mga busadong online lending apps na yan, hindi yung dinidisclose sa inyo yung utang ninyo. Which is bawal. Kaya nga meron ho tayong the Truth in Lending Act or TILA. Okay? Ang nakasaad po doon, dapat alam. Fully disclosed po doon sa nanghiram yung kanyang hinihiram. Naintindihan niya po. Mabigat to kasi sa mga yan, bulagaan, papadalan ka ng pera. Hindi mo alam kung anong interest rate. Hindi mo alam na may processing fee pala. Hindi mo alam kung ilan ang termino. O, di ba? O, sasakit talaga ulo mo. Tapos, pagka dumating yung bago dumating yung due date niya, bubuligligin ka na. Pati, yung mga ninakaw nilang mga contact details. O, di ba? Ganyan ka sa sama ugali ng mga bugok na yan. O, tapos, gaganyan kayo. Kayo pa may ganong warrant? Bugok talaga kayo. Kayo pa magsasabi, voluntaryo, pagsuko upang maiwasan ng kaguluhan. Ginugulo nyo nga yung tao. Diba? Ba't nakala nyo ba ang panggugulo, physical lang? Hindi ho. Yung ginagawa nyo mental torture, panggugulo rin yan. Ginugulo nyo yung isipan ng tao eh. O, tama ba yun? Sira ulo kayo. Magbago na ho kayo. Mahirap yung ginagawa nyo na yan. No? Tumutulay kayo sa lubid. Pagka ho kayo nalaglag dyan, ay sinabi ko sa inyo, grabe lagapak ninyo. No? Nakikita ho ng ating Diyos yan, ginagawa ninyo. Huwag niyong huwag niyong mihasahin ang sarili niyong ganyan. Huwag kayong ewan ko, naiinis ako na nanggigigil ako sa inyo. Hindi kayo matuto. No? Alam ko naman na nanonood kayo. 'Di ba? Bakit hindi niyo pa rin i-apply? 'Di ba? Niyo na lang, i-apply niyo na lang, gawin niyo na lang kung ano yung tamang gawin. Maningil, hindi kayo man dapat nananakot. No? Kasi yung ginagawa niyong pang-abuso sa kliyente ninyo, habang buhay nilang dadalhin yun. Hindi tama yan. Ha?
Nakakaano ko yan, nakakaanginig kayo ng laman. Nawawala ako sa focus dun sa ginagawa ko. No? Dun ho sa sa nagpadala ho ng katanungan na yan, kagaya yung sinabi ko, pag-ipunan, tsaka nyo ho sila bayaran. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.